ako. Dok, tulungan niyo ang anak ko. Dok, pakiusap. Gawin niyo ang lahat. Ang kapatid mo, Dexter. Baka kung anong mangyari sa kanya. Mami, ano ho bang nangyari? Nakita ko na lang siya. Nakabigti. Ano? Ikaw ang may kasalanan. Sinabi ko na sa'yo na huwag mong iiwan. Ano? Ba't naging kasalanan ko? 30 anyos na si Vito. Hindi na bata yan. May sarili din akong buhay at may problema sa opisina. It's actually your fault. Dahil ikaw ang nag-spoiled masyado kay Vito. Sa halip na iparahab mo, kinukonsenti mo. Dexter, bumalik ka rito! Umiiyak na sumandal si Selma sa pader habang puno ng takot ang kanyang dibdib para sa kaligtasan ng anak na kasalukuyang nire-revive ng mga doktor. Ilang sandali pa, huminto ang mga ito at nilapitan siya ng doktor sa kasinabing tuluyan na itong namaalam. Hindi! Ang anak ko! Vito! Hindi ko pwedeng mamatay. Hindi mo pwedeng iwan si Mami. Kailangan mabuhay ka, anak! Maaari kitang matulungan, Mrs. Sino ka? Tawagin mo na lang akong Ponyong at kaya kong tuparin ang hiling mo. Kaya mong buhayin ang anak ko? Oo. Paano? Kunin natin ang katawan niya at iuuwi natin sa kubo ko. Anong gagawin mo? Bubuhayin ko ang anak mo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, 2:50 na lang hapon nang tuluyan akong makapagdesisyon at sinimulan ang liham na ito para sa inyo. Isa ako sa masugid ninyong taga-subaybay. Natutuwa akong pakinggan ang mga kwentong hindi lamang katatakutan kundi may halo ring kwento ng pag-ibig at kurot sa puso. Wala akong balak na magpadala ng kwento ko hanggang sa kumbinsihin ako ng aking asawa. Ang isasalaysay ko sa inyo ay nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahon na yon ay nagtatrabaho pa ako sa kumpanya ng aking ama. If I can say something about my father, we're not close. He's a mere stranger to me. Lumaki ako sa poder ng aking ina bago ito pumanaw sa sakit na breast cancer. 3 taon na ang nakalilipas. Isang sulat ang iniwan nito kung saan naglalaman ng impormasyon tungkol sa aking ama. Dahil kailangan ko na ng trabaho ng panahon na yon, lumapit ako sa kanya. Tinanggap niya ako. Binayaran ng tatay ko ang mga utang ko dahil sa pagkakasakit ni mama. Bilang bayad sa perang ginastos niya sa akin, ay binigyan niya ako ng trabaho. Mula noon ay namasukan ako sa kumpanya niya bilang sekretarya. Ngunit nagkamali ako ng inakala, Madam Venus. Ang buong akala ko noong nahanap ko na ang papa ko, mararamdaman ko na may magulang pa rin ako. Pero sa halip na anak, ay tinarato niya ako na parang isa lang ordinaryong empleyado. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Susundin ko ang lahat ng sasabihin niya para lang mahalin niya ako bilang anak. Ngunit ang hindi ko namamalayan ay parang na pala akong robot. Nawalan ako ng sarili kong identity. Hanggang isang araw ay nagulat na lang ako nang sabihin ng papa ko na ipapakasal niya ako sa anak ng kasosyo niya sa negosyo, si Vito. Kalaunan ay dumating din sa buhay ko si Emil at sabay naming nilabanan ang mga pagsalakay ng aswang. Alice, yung meeting namin ni Mrs. Selma Monteron, nakaschedule na ba? Yes, Papa. Confirmed na rin po nakasama ni Mrs. Montero ng anak niya. How many times do I have to remind you to call me sir? Always. At all times. Sorry, sir. Yan. Ganyan. Ang simple-simpleng bagay nakakalimutan mo. Sige, ipagtimpla mo ako ng kape. Yes, sir. Siya nga pala.
sa meeting ko kasama si Mrs. Monteron, sumama ka at magbihis ka ng maayos at elegante. Hindi yung pang-opisina. Yes, sir. Nang makalabas ako sa pribadong opisina ni Papa, mabigat ang dibdib na sumandal ako sa pader at bumuntong hininga habang pigil ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Huminga ako ng malalim at lumapit ako sa mesa ko. Saka ko nilapag ang mga gamit na dala ko. Pagkatapos ay nagmamadali akong pumunta sa pantry at nagtimpla ng kape. Hanggang kailan ka ba magpapakamartir? Ang akala ko sa love life lang uso yun, pati pala sa pamilya. Naniniwala ako na magbabago pa rin ang tingin sa akin ni Papa. Eh kailan? Kapag naubos ng tubig sa Pacific Ocean. Girl, alam kong tatay mo si boss, pero ilang taong ka na nagtatrabaho dito pero hanggang ngayon, empleyado at hindi anak ang turing sa'yo. Eh kung sigaw-sigawan ka nga sa harap namin eh, mas maayos pang pakikitungo niya sa ibang tao kaysa sa'yo. Okay lang ako, Amor. Fine. Okay na kung okay. Pero kung maisipan mong umalis, sabihin mo kaagad sa akin na tutulungan pa kita maghanap ng ibang trabaho. Alice, you deserve better. Salamat, Amor. Huwag kang mag-alala. Okay lang naman ako. Matapos magtimpla ng kape, ay agad akong bumalik sa opisina ni Papa. Bubuksan ko pa lang ang pinto nang marinig ko na may kausap ito sa telepono. Masaya ang boses niya at mukhang excited siya. Alam ko na kapag ganun ang kanyang mood, ay may niluluto itong bagong negosyo na malaki ang kikitain niya. Nga pala, Madam Venus, nabanggit ko ba na may ibang pamilya ang papa ko? Kaso hiwalay na sila ng kanyang asawa at ang mga anak niya dito ay walang pakialam sa kanya. Nasa Amerika na ang mga ito at may sariling buhay. Mrs. Monteron, natutuwa ko na sa wakas ay matutuloy na rin ang ating plano. Tatanawin kong malaking utang na loob ang sinabi mo sa akin. Ang sekreto mo kaya't lumaki ng ganyan ang inyong negosyo. Papa, sir, your coffee. Sigo, Mrs. Monteron. I'll see you soon. Bye. Alice, kunin mo itong credit card ko. Mag-shopping ka ng damit mo. Bumili ka rin ng bagong sapatos. Bag. At yung nilalagay sa mukha mo. Kolorete. Gusto ko na maayos ka sa meeting natin kasama sila, Mrs. Monteron. Sir, ano po bang klaseng meeting yon? Bakit kailangan ko pa po magbihis? Sige. Sasabihin ko na sa'yo para hindi ka mabigla sa araw na yon. Hindi lang yung basta business meeting. Dahil yon ang araw ng makikilala mo ang mapapangasawa mo. Po? Asawa? Oo. Magpapakasal ka sa anak na Mrs. Monteron. Kapalit ito ay ang pagpayag niya sa matagal ko ng proposal na joint business venture. Nakatakda na ang kasal niyo sa susunod na 3 buwan, kaya hindi ka na pwedeng umatras. Pero Papa... Wala nang pero. Susundin mo ang utos ko. Para sa iyo rin naman ito. Mayaman ang mga Monteron. Triple ang yaman kumpara sa pera ko. Magbubuhay reyna ka doon. Kailangan ay maisalin sa pangalan mo ang 20% shares ng company nila. Inaasahan ko na hindi mo ako papahiyain sa mga Monteron. Alice, maliwanag ba? Yes, sir. Parang sasabog ang dibdib ko nang iparada ni Amor ang kotse sa harap ng restaurant kung saan naghihintay na ang papa ko at si Mrs. Monteron. Tumingin ako sa kaibigan ko. Si Amor ang nag-ayos sa akin at nag-makeup. Inatid na rin niya ako para daw hindi na ako mag-commute. Hindi daw kasi bagay sa kulay puti na dress ko. May oras ka pa para umayaw. Sabihin mo lang. Palili pa rin ko talaga tong kotse palayo. Naka-oo na ako kay Papa. Eh kailan ka ba tumanggi? Kahit yata sabihin na tumalon ka sa bangin gagawin mo. Hay naku Alice,
Kailan ka kaya magigising sa katotohanan? Hayaan mo na ako, Amor. Kahit anong mangyari, kahit baliktarin natin ang mundo, tatay ko pa rin siya. Sana lang, anak din ang turing niya sa'yo. O siya, sige na, pumasok ka na doon. Mag-iingat ka mamaya pag uwi mo, ha? Okay, sige. Salamat. Nang pumasok ako sa loob ng restaurant ay agad kong nakita si Papa sa isang mesa. Kausap ang isang may edad na babae. Mukha itong Donya. Medyo mataba, mestiza at may bahid ng puti ang buhok. Nang lumingon sa akin si Papa, ang kabang naramdaman ko ay biglang nawala nang umiti siya sa akin at kumaway. Nangilid ang luha ko sa mga mata dahil sa saya. Iyon ang unang pagkakataon nang umiti sa akin si Papa. Palapit na ako sa mesa nang may biglang sumabay sa aking matangkad na lalaki. Gwapo ito at mestizo. Pero may kung anong takot ang hatid sa akin ng mga mata niya. Hi. Hi. Alice, mabuti at narito ka na. Good evening po. Buti naman at sabay kayong dumating ni Vito. Alice, bumati ka. Siya si Mrs. Selma Monteron, ang ina ni Vito. At mukhang nagkakilala na kayo, Vito. Siya ang aking anak. Ang mapapangasawa mo, si Alice. Pinigilan ko ang sarili kong umiyak ng mga sandaling yon, Madam Venus. Sa unang pagkakataon ay tinawag at pinakilala akong anak ni Papa. Pakiramdam ko ay lumulutang ang mga paa ko sa ulap sa sobrang saya. Pero dahil may iba kaming kasama, ay pilit akong nagpakapormal. Nice to meet you, Mrs. Monteron. Sir Vito, good evening po. Nice to meet you too, Iha. At mami na lang ang itawag mo sa akin. Total naman ay ikakasal na kayo nitong anak ko. Mas maganda ka sa personal. Salamat po, sir. Huwag mo na akong ipo at tawagin na sir. Magiging asawa mo na ako. Sanayin mo ng sarili mo na Vito ang itawag mo sa akin. O kaya naman, babe, love, mahal, kahit anong gusto mo. Okay, Vito. Ang mabuti pa ay maupo na kayo at nang makakain na tayo at para mapag-usapan na rin natin ang tungkol sa kasal. Unang-una, doon tayo sa probinsya namin magpapakasal. Sa San Remedios. Uuwi kami doon at gusto ko sumama ka sa akin. Doon ka titira sa bahay habang inaayos ang kasal. Sige. Pero paano po yung trabaho ko? Huwag mo nang alalahanin yon. Si Amot ang papalit sa'yo. Ngayon ang trabaho mo ay ayusin ang kasal nyo at maging mabuting asawa kay Vito. Opo. Sisiguraduhin ko na mag-i-enjoy ka doon sa baryo namin. Natapos ang hapunan na yon nang tahimik lang ako at hinayaan ng tatlo na mag-usap. Guwapo si Vito, oo. Pero may aura siya na mabigat. Hindi palagay ang loob ko sa kanya. Pero sinantabi ko ang nararamdaman ko na yon dahil baka kaya ako nasasabi yon ay dahil ayoko naman talagang magpakasal sa isang lalaking hindi ko kilala. Nang gabing yon ay nagpakita ng sweetness sa akin si Vito. Hinayaan ko lang siya dahil sabi ko, kailangan sanayin ko ang sarili ko sa presensya niya. Kaya pagkatapos ng dinner at nagpresenta itong ihatid ako, hindi na ako tumanggi. Nang iparada nito ang kotse sa harap ng apartment, sumili pa ito saka itinuro yun. Dito ka nakatira? Oo. Kasama ko yung kaibigan ko. Ang liit naman. Hayaan mo, babe. Kapag kinasal na tayo, ititira kita sa malaking bahay. Vito, pwede ba ako magtanong? Sure. Ano yon? Paano mo nagagawa to? Ang alin? Yung kumilos at tratuhin ako na parang ang tagal na nating magkakilala at may relasyon tayo. Gusto ko lang maging komportable ka sa akin. Yun lang. Tsaka ikakasal na tayo. Ibig sabihin, automatic na may relasyon na tayo. We're engaged. Ayan. Suot mo na nga yung sing-sing na bigay ko kanina. Sorry.
Hindi lang ako sanay. Alice, Hmm? pwede ba kitang halikan? Ha? Nako, hindi pa ako... Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, ay hinila na agad ni Vito ang mukha ko. Naisip ko nung una na tama ito. Kailangan kong maging komportable sa kanya. Kaya sa halip na itulak ito palayo, ay hinayaan ko na lang siyang halikan ako. Mukhang wala ka pang masyadong alam. Is this your first kiss? Oo. Virgin lips. I like that. Relax, babe. Ako bahala sa'yo. Nang halikan ako nitong muli, ay mas mapusok at mas malalim na ang pinagsaluhan namin. Hanggang sa katagalan, ang halik nito ay nagiging mas mariin. Doon ko na siya pilit na tinulak nang nasasaktan na ako sa sobrang diin ng halik niya. Napalakas ako ng tulak kay Vito nang maramdaman kong kinagat niya ng mariin ang labi ko at sinipsip nito ang dugong lumabas doon. Ano ba? Sasaktan ako! Biglang napaatras ako at sumiksik sa pinto ng kotse. Nang pagtingin ko kay Vito ay nakangisi na ito sa akin na parang demonyo. Habang ang mga mata nito ay nalilisik at mapula. Pinilig ko ang aking ulo at pinikit. Nang muli akong dumilat ay normal na ulit ang mukha nito. Ngunit nakangisi pa rin. Sorry, babe. Masyado ako naging agresibo. Hindi ko lang napigil ang sarili ko. Ang tamis ng lawi mo at ang tamis din ng dugo mo. Papasok na ako sa loob. Lumingon ako sa paligid habang papasok ang kotseng sinasakyan namin ni Vito sa isang malaking bahay na may malawak na bakuran. Mula sa Maynila ay sinama ako ng mapapangasawa ko sa San Remedios, isang liblib na bayan sa isang probinsya sa Region 4. Sumakay kami sa eroplano at pagdating sa airport ay sinundo kami ng driver nito. Pagbaba ko ng sasakyan ay sinalubong ako ng hindi magandang pakiramdam sa bahay na yon. Mabigat ang dating nito at may hatid na kakaibang kilabot sa kabila ng ganda at tayog nito. Alice, iha. Welcome home. Thank you po. Babe, simula ngayon, dito na tayo titira. Magiging bahay mo na rin ito kaya feel at home. Salamat. Halika. Pumasok na muna kayo at ang mga katulong ng bahala sa mga gamit mo. Babe, gusto kong makilala mo ang kuya ko, si Dexter, at ang lola ko, si Lola Iska. Hello po. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome dito sa bahay namin. Thank you. Mano po, Lola? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Magandang bata. Sana'y magustuhan mo rito. Magaan ang pakiramdam ko kay Kuya Dexter at Lola Iska. Mukha din naman mabait si Ma'am Selma, pero may nararamdaman at naaaninag akong hindi maganda sa kanya. Parang may bumubulong sa puso ko na may hindi tama sa bahay na yon. Habang hindi pa kayo kasal ni Vito, doon ka muna matutulog sa guest room. Okay po, ma'am. Ikaw na bata ka. Bakit naman, ma'am pa rin ang tawag mo sa akin? Ikakasal na kayo ng anak ko at magiging miyembro ka na rin ng pamilya. Mami na rin ang itawag mo sa akin. Sige po, Mami. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na sa kwarto mo habang hinihintay nating maluto ang hapunan. Okay po. Pagdating sa loob ng kwarto ay naupo lang ako sa gilid ng kama at lumingon sa paligid.
Maganda at elegante ang silid na yon, pero hindi pa rin mawala ang misteryosong kaba sa dibdib ko. Kaya naman pumikit ako at huminga ng malalim. Baka sakaling mawala itong nararamdaman ko at dala lamang ng nalalapit na kasal namin ni Vito. Matapos yun ay muli akong tumayo at lumapit sa bintana, saka binuksan yun. Natingilan ako nang makita ang isang lalaki na nasa labas ng gate at kausap ni Kuya Dexter. Maya-maya ay tumingala ito sa akin at nakipagtitigan. Gwapo ito. Mas gusto ko ang kagwapuhan nito kumpara kay Vito. Maamo ang mukha, matangos ang ilong, mapula ang mga labi at maganda ang pares ng mga mata nito. Pero may bahid yun na kalungkutan. Hanggang sa magulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Babe, sinong tinitingnan mo dyan? Wala. Tumatanaw lang ako sa labas. Kapag may kailangan ka, puntahan mo na lang ako sa kwarto ko. Si Mami naman kasi, pinaghiwalay pa tayo ng kwarto. Di bali, babe. Mamayang gabi, kakatukin na lang kita dito. Ha? Tama naman ang mami mo. Saka na natin gawin ang gusto mo kapag kasal na tayo. Oo nga pala. Nakalimutan ko na. Virgin ka pa pala. Sige na nga. Lumipas ang mga oras, naging abala si Vito sa trabaho. Kaya ako naman ay namasyal sa bakuran ng mansyon. Pasado 5:00 na ng hapon at palubog na ang araw. Mas malamig na ang simoy ng hangin at may hatid na kilabot yon na gumagapang sa balat ko. Habang naglalakad ako, ay may biglang humablot sa akin mula sa isang makapal na halamanan. Huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Kuya, bakit po? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat sumama kay Vito. Po, kailangan naming asikasuhin ang kasal namin eh. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Hindi ka dapat magpakasal kay Vito dahil mapapahama ka lang. Kung gusto mong mabuhay na normal, tumakas ka na ngayon din. Habang may oras pa, umalis ka dito sa bahay na to. Kabilugan ng buwan ngayon. Kailangan makaalis ka bago lumalim ang gabi. Bakit kuya? Ano bang Huwag ka na magtanong. Basta sundin mo na lang ako. Dexter, halika nga dito. Kapag nakapagdesisyon ka na, sabihin mo sa akin na tutulungan kita. Nandyan na, Mami! Nang gabing yon, natapos kaming kumain ng hapunan na hindi sumabay sa amin si Vito. Isang bagay na pinagtataka ko dahil yun ang unang beses nakakain ako ng hapunan doon. Inaasahan ko na kumpleto kami sa hapagkainan. Ang sabi lang sa akin ni Selma ay busy pa ito sa trabaho. 9:00 pasado na ng gabi. Nakaligo na ako at nakasuot ng aking pajama at t-shirt na pantulog. Nagsusuklay na lang ako ng buhok nang mula sa labas ay may narinig akong isang malakas na angil ng tila mabangis na hayop. Kasunod ng malakas na sigaw ng isang lalaki. ano yan? Dahil parang malapit lang yon, bigla akong nag-alala sa lalaking narinig kong sumigaw. Kaya naman lumabas ako ng kwarto. Pero ang sumalubong sa akin ay ang madilim na paligid. Mula doon ay may naririnig pa rin akong angil ng mabangis na hayop at tunog na parang may kinakain itong hilaw na laman. Sinundan ko ang pinanggalingan ng tunog na yon at napunta ako sa likod bahay, sa isang bodega na nakahiwalay mula sa mansyon. Dahan-dahan akong naglakad palapit doon. Sa halip na kumatok, may kung anong nagtulak sa akin na pumunta sa gilid at lihim na sumilip sa bintana. Diyos ko! Labis akong nangilabot sa aking nasaksihan dahil nasa loob ng bodega na yon, si Vito, na hindi tao ang itsura kundi isang aswang. Nasa ibabaw ng mesa ay ang nakahandusay na katawan ng iisang tao. Walang nagbago masyado sa mukha nito, ngunit humaba at patusok ang tenga. May mahaba at matalas na pangil at nanlilisik na pula ang mga mata. Ang mga kuko sa kamay nito ay mahaba at matalas na rin na may hawak na laman loob. Ngunit ang mas lalo kong kinagulat
ay nang mula sa sulok ay biglang lumabas si Selma. Kailan mo gagawin ang plano kay Alice? Ako? Mamayang 12:00. Ilang araw na akong tinatakam ng babaeng yan, Mami. Gusto ko na siyang tikman. Minsan ko nang natikman ang dugo niya. At matamis yun. Gusto ko nang sipsipin ang dugo niya. Huwag mong kalilimutan. Hindi mo siya maaaring patayin. Diyos ko, ano tong pinasok ko? Alice, Kuya, tumakas ka na. Mamayang gabi, may plano sila na gawin kang aswang. Sige na, tumakbo ka na bago pa mahuli ang lahat. May tao sa labas. Si Alice. Nakaamoy ko siya. Nasa malapit lang siya. Sabay kaming napalingon ni Kuya Dexter sa bodega bagong muling tumingin sa isa't isa. Hindi ako nagsayang ng panahon. Sabay kaming tumakbo palayo. Dinala niya ako sa front gate at mabilis na binuksan yon. Tumakbo ka na, bilisan mo. At huwag ka nang bumalik dito kung ayaw mo maging halimaw gaya ni Vito. At tandaan mo, hindi ako ang nagpatakas sa'yo, okay? oo kuya. Takbo! Tumakbo ka na! Umalis ka na, bilisan mo! Hindi na ako nag-isip pa kung saan ako pupunta. Mabilis akong tumakbo ng walang lingon-lingon. Hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na angil ng aswang at ang mabigat na mga yabag ng sumusunod sa akin. Panginoon, iligtas mo po ako. Alice! Hindi mo ko matatakasan! Sa pagtakbo ko ay lumusot ako sa loob ng masukal na kakahuyan. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Basta ang alam ko lang ay kailangan kong makalayo at iligtas ang buhay ko. Hanggang sa kakatakbo ko ay bigla akong nadapa. Umiyak na pilit akong tumayo. Ngunit bigla akong natumba ulit nang maramdaman ko ang kirot mula sa paa ko. Nang tignan ko yun, ay saka ko lang nakita na na-spray nito. Sa kabila ng kalagayan ko ay pilit akong tumayo at iika-ikang tumakbo. Tiniis ang sakit, malayo lang sa aswang. Alice! Huwag mo nang tangkay pang lumayo. Dahil makikita rin kita. Tulungan niyo po ako, Diyos ko. Tulungan niyo ako. Hanggang sa may biglang kumaluskos sa likod ng halamanan sa di kalayuan. Nang lumingon ako, ay nakita kong pumunta doon si Vito. Mula sa likod, ay may biglang sumunggab sa akin at tinakpan ang bibig ko. Pagkatapos ay hinila ako sa likod ng isang malaking puno na may makapal na halaman. Huwag kang maingay. Kung ayaw mong makita ka niya. Alice! Lumabas ka dyan! Dito. Nakita ko siya sa banda dito. Wala na yung aswang. Tulungan mo ako. Pag-iusap. Bigla akong bumalikos ng bangon nang magising ako at makitang nasa isang silid ako na hindi pamilyar sa akin. Ang damit ko ay duster, sa halip na ang pantulog na suot ko kagabi. Naroon ako sa silid ng isang estrangherong bahay at sa tabi ko ay bukas na bintana. Nang maramdaman ko ang malamig at sariwang simoy ng hangin, ay napanatag ang kalooban ko kahit hindi ko alam kung nasaan ako. Sumilip ako sa labas at nakita ko ang malawak na palayan. Ilang sandali pa, bigla akong sumiksik sa sulok ng kama nang biglang pumasok doon ang isang lalaki. Bigla akong naalala si Vito, kaya bumalik ang takot ko. Sino ka? Nasaan ako? Huwag kang matakot, miss. Ako si Emil. Ako yung lalaking tumulong sa'yo kagabi. Nandito ka sa bahay ko. Nung umalis ang aswang kagabi, nawalan ka bigla ng malay dahil sa sobrang takot mo. Hindi ko naman alam kung saan ka nakatira kaya dinala kita dito. Huwag ka munang kikilos dahil medyo magapang pa mo. Salamat.
Ikaw bang nagpalit ng damit ko? Huwag kang mag-alala, hindi ako. Yung babaeng kapitbahay ko. Anong pangalan mo? Alice. Ikaw yung babaeng bagong dating dun sa mansyon ng mga Monteron, di ba? Ikaw yung nakita ko sa bintana kahapon. Siya nga pala, naganda na ako ng almusal. Bumaba ka na dyan sa papag para makapag-almusal na tayo. Kaya mo bang maglakad? Oo. Kaya naman siguro. Pagkatapos, ihahatid na kita sa mansyon. Wag! Nagmamakaawa ako. Huwag mo akong ibabalik doon. Bakit naman? Pilit akong pinapakasal ng papa ko kay Vito, kahit na ayoko. Natakot ako na baka may gawin siya sa akin na masama, kaya tumakas ako. Tapos nakita ko ng aswang, kaya hinabol niya ako. Ganun ba? Taga-saan ka ba? Sa Maynila pa. Ang layo? Wala akong ibang mapupuntahan. Emil, wala akong kilala dito. Pwede bang dito muna ako? Pangako, hindi ako magiging abala. Tutulungan kita sa gawain dito. Marunong din ako magtanim. Konti. Sige, dito ka muna kung gusto mo. Hindi naman kaya ng konsensya ko na pabayaan ka sa labas. Lalo at totoong may kumagalang aswang dito sa gabi. Kaya ba may mga bawang na nakasabit sa mga bintana mo? Oo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman nagagawi dito yun. Naniniguro lang ako kaya ako nilagay yan. Ang mabuti pa, umaba ka na dyan na makakain ka na. Kabaliktaran sa unang naramdaman ko sa bahay ni Vito, doon sa bahay ni Emil ay palagay ang loob ko. Magaan sa pakiramdam at panatag ang puso ko. Wala akong nararamdaman na anumang takot doon sa bahay o kahit na kay Emil. Matapos nilang kumain ng agahan ay nagpaalam muna ito sandali at pupunta daw ng bayan. Habang wala ang lalaki ay naisip ko na maglinis doon sa kubo para hindi lang ako nakaupo lang. Ilang sandali pa ay dumating na nga ito at may dalang dalawang malaking plastic. Alice? Uy, ba't parang ang dami mo namang dala? Bumili kasi ako ng ulam natin para hanggang mamayang gabi, saka binilan din kita ng mga gamit mo't damit. Hindi ko alam kung magugustuhan mo pero sana kasya eh. Salamat, Emil. Ang laking abala ko na nga na natulog ako dito. Binilhan mo pa ako ng gamit. Okay lang yun. Sabi kasi ng lola ko, huwag daw maging madamot sa mga nangangailangan ng tulong. Dahil pagpapalain ka ng 10 doble ng Diyos. Kung makukuha ko lang sana yung gamit ko sa bahay ni Vito. Huwag ka mag-alala. Gagawan ko ng paraan yan. Kakausapin ko si Kuya Dexter. Close kayo? Oo nga pala. Nakita ko magkausap kayo kahapon. Sa bagay, mapagkakatiwalaan talaga siya. Siya rin ang tumulong sa akin na tumakas kagabi kay Vito. Kaya huwag kang mag-alala. Kakampi mo yun. Pero habang wala pa dito yung mga gamit mo, pagtsagaan mo muna itong mga binili ko, ha? Nagpatulong ako kay Manang, yung kapitbahay ko na nagbihis sa'yo. Salamat ulit. Dahil dyan, habang nandito ako muna magluluto ng pagkain natin. Hindi ka obligado, ha? Siyempre, tutulong pa rin ako. Kinagabihan, dahil hindi pa ako dalawin ng antok, lumabas ako ng kwarto at tumanaw sa labas ng bintana. Malamlam ang ilaw sa loob ng bahay habang nagmumuni-muni at pinapanood ang mga alitaptap na lumilipad sa ibabaw ng mga palayan. Bigla akong napaisip matapos maalala ang mga nangyari sa akin. Kung paano ako tumakbo para mailigtas ang buhay ko. Pakiramdam ko ay tumakbo ako hindi lang para makalayo sa aswang, kundi sa buhay na gusto ng papa ko para sa akin. Bigla akong lumingon nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Emil. Oh, nandito ka pala. Ang akala ko tulog ka na. Hindi pa ako inaantok eh. Ako rin. Gusto mo ng pampantok? Umiinom ka ba ng beer? Oo naman. Ano nga palang gusto mong ulam bukas ng tanghali? Yun ang iluluto ko. Ikaw, ano bang gusto mo?
Kung anong gusto mo, yun ang iluto natin. Yung gusto ko? Tinatanong mo kung anong gusto ko? Oo naman, bakit hindi? Parang masarap magluto bukas ng bistek Tagalog. O sige, yun ang ulam natin. Kumuha ito ng 2 beer sa ref. Pagkatapos ay konting pulutan, saka pumesto sa harap ko. Ngumiti ako at uminom doon, saka muling tumanaw sa labas. Muling bumalik ang tingin ko kay Emil nang maramdaman ko na nakatingin ito sa akin. Bakit? Wala. Naisip ko lang kung bakit ka umayaw kay Vito. Gwapo naman yun. Maganda ka. Bagay kayong dalawa. Ayoko sa kanya. Hindi palagay ang loob ko. Tsaka pakiramdam ko, hindi ako ligtas kapag kasama siya. Paano yan? Tsaka hinahanap ka na nila. Baka nga sinabi na nila sa papa mo na lumayas ka. Ewan, bahala sila. Alam mo, nung tumangkas ako, nung magdesisyon ako na lumayo, dun ko lang naisip na sa unang pagkakataon, sariling kagustuhan ko naman ang sinunod ko. Anong ibig mong sabihin? Anak lang ako sa labas ng papa ko. Hindi ko siya nakilala buong buhay ko. Hanggang sa mawala si mama. At sa sulat na iniwan niya para sa akin, binigay niyang pangalan ni papa. At kung saan ko siya mahanap. Pumunta ako at nagpakilala. Hindi naman ako nahirapan at tinanggap niya kaagad ako. Binigyan niya ako ng trabaho sa kumpanya niya. At naging sekretarya niya. Pero kahit isang beses, hindi ko naramdaman na tinuring niya akong anak. Empleyadong turing niya sa akin. Inuutusan. Sinisigawan sa harap ng karamihan. Ayaw na ayaw niyang tinatawag ko siyang papa. Kaya naisip ko, kapag sinunod ko lahat ng gusto niya, eventually, mamahalin din niya ako bilang anak. Kaya lahat ng sabihin o iutos niya, hindi ako tumatanggi. Oo lang ako ng oo. Kaya nung pinagkasundo ka niya kay Vito, umuo ka na lang din. Kaya ba parang nagulat ka na tinanong ko kung anong gusto mong ulam? Oo. Dahil hindi ako sanay na may nagtatanong sa akin kung anong gusto ko. Hindi ako sanay na may humihingi ng opinyon ko. Pero kagabi, naramdaman ko na masarap pala sa pakiramdam kapag sinusunod ko ang sarili ko. Yung ako naman ang nasunod at hindi ang papa ko. Yung hindi dinigtas sa akin. Pareho pala tayo. Anong ibig mong sabihin? Anak din ako sa labas pero ng mami ko. Mayaman siya eh. Tapos kaibigan ng asawa niya yung tatay ko. Tapos ayun, isang gabi, nagkainuman sila. May nangyari at nabuo ako. Hindi siya iniwan ng asawa niya pero sa kondisyon na hindi ako ititira ni mami sa bahay. Pagkapanganak niya sa akin, binigay niya na lang ako sa tatay ko. Mula noon hanggang ngayon, para din akong ibang tao sa paningin niya. Buti nga ikaw nakakasama mo kahit papano. Ako, itapunan ng tingin hindi niya ginagawa. Tingnan mo nga naman, 2 anak sa labas nagkatagpo. Dinala ka yata ng Diyos dito para sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Na marami tayong nasa ganitong sitwasyon. Pero kahit ganoon si mami, maswerte pa rin ako sa kuya at lola ko. Kung hindi ako pinapansin ni mami, pinupunan nila ang pagkukulang niya. Itong bahay na to, bigay ni lola to. Itong 2 hektaryang lupa na to, pinamana sa akin ni lola nung mamatay si tatay. Minsan nga binibigyan pa ako ni na lola at kuya ng allowance eh. Buti ka pa. Ako kasi yung mga kapatid ko sa ama, hindi ko nakilala. Iniwan na nila si papa at sumama sa mami nila sa US. Doon na sila nakatira. Ikaw, wala ka bang pamilya o girlfriend? Di kung meron, hindi kita pinitira dito. Oo nga naman. May naging girlfriend ako. 3 years ago pero naghiwalay din kami. Nag-abroad kasi siya tapos ayun, pinagpalit ako sa kasama niya sa trabaho. Wala noon, puro trabaho sa bukid na ang inaasikaso ko.
Sunog na nga ang balat ko sa kakabilad sa araw eh. Bagay naman sa'yo. Lalaking dating mo. Eh, anong plano mo ngayon? Baka kapag nahanap ka ng papa mo, ituloy pa rin nila ang pagpapakasal nyo ni Vito. Magpapakamatay na lang ako kaysa ikasal sa demonyong yun. Pagtago ka dito hanggang gusto mo. Hanggang sa hindi mo pa alam ang susunod na gagawin mo. Masaya naman ako na nandito ka. At least ngayon, may kausap na ako. Hindi yung lagi ako mag-isa. Salamat ulit, Emil. Wala nga naman. Ilang araw na ang nakalipas mula nang pansamantala akong kupkupin ni Emil. Naging maayos naman ang pagsasama namin. May mga pagkakataon na hinahayaan niya akong tumulong sa bukid bukod sa mga gawaing bahay. Dumating na sa punto na hindi kami nagkakasundo sa mga bagay-bagay, pero agad din namin yung inayos at napag-uusapan. Isang araw, nagpaalam ito na aalis at pupunta sa kabilang bayan para dalawin ang kamag-anak nito sa father side. Dahil wala akong phone, hindi ko matawagan o ma-text si Emil. Pasado 10:00 na ng gabi nang hindi ako makatiis dahil sa pag-aalala. Lumabas ako ng bahay at naghintay sa bakuran. Tinatanaw ang daan baka sakaling parating na ito. Nasaan na kaya yun? Noong nakaraang gabi ay may nakita akong bangkay sa kabilang sityo. Gaya ng nakita ko sa mansyon ng mga Monteron. Wakwak ang tiyan, walang laman loob at halos naubos ang dugo sa katawan at alam ko na si Vito ang pumatay doon. Dahil doon ay hindi ko maiwasan na mag-alala para sa kaligtasan nito. Pabalik na ako sa loob ng bahay nang matigilan ako matapos gumalaw ang mga halaman sa di kalayuan. Emil? Ikaw na ba yan? Emil? Bigla akong napaatras nang marinig ko ang pamilyar at nakakatakot na tunog na yon na parang humihinga na mapangis na hayop. Mabilis na kumalabog ng malakas ang dibdib ko. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mula doon ay lumabas ang isang aswang. Lalaki rin ito at medyo matanda at pareho sila ni Vito. Mukha nito ay gaya ng normal na tao, ngunit ang tenga ay matulis. Nalilisik ang pulang mata. May matalas na pangil at mahahapang kuko. Oh, sino ka? Kailangan ko ng pagkain. Umalis ka na. Wala akong pagkain dito. Ikaw ang sinasabi kong pagkain. Mabilis akong tumakbo papasok ng bahay. Bago pa ako naabutan nito ay nakapasok na ako sa loob. Agad kong tinulak ang pinto, ngunit naabutan ako ng aswang. Pilit nitong binubuksan yon, habang pilit kong nilalabanan ito. Naiyak ako sa sobrang takot. Doon ko lang naalala na walang nakasabit na pangontra sa pinto dahil hindi naman kami sinasalakay ng aswang mula nang tumira ako doon, kaya kampante ako. Samantalang mas nananaig ang lakas nito at naitutulak ang pinto. Halos sumagis ako at napaupo sa sahig. Akin ka na ngayon. Mabilis akong tumakbo papunta ng kusina. Nasa kitchen counter na ako at nahawakan ko na ang garapon ng asin nang maabutan ako ng aswang. Kinablot ako nito sa buhok at hinila, kaya nabitawan ko ang garapon at nabasag yun. Pagkatapos isinakal niya ako at kahit na mas matanda ito, nagawa pa rin niya akong iangat sa sahig. Ang tagal ko nang nagtiis na walang makain. Masyadong gaman ang mag-ina na yun. At hindi ko na ito pagsasapan. Ngayon, ako mismo ang papatay sa iyo. Unang ko nang dito na yun. Kahit nasakal ako nito, inipon ko ang lakas ko at tinusok ang mata nito ng kuko ko. Agad ako nabitawan nito at nahulog sa sahig. Halos mahimatay ako ng kakaubo at sobrang pangihina. Pero pinilit kong gumapang na makita ang mga asin na nakakalat sa sahig. Panginoon, tulungan niyo po
Saan ka pumunta? Nadakot ko na ang asin ang bigla kong hilahin sa paa ng aswang. Pagkatapos sinakyan ako nito sa ibabaw at binuka ang kanyang bibig. Nang kakagatin ako nito, ay bigla akong pinakain dito ang asin at mula sa likod ay may sumaksak dito. Animal ka! Nawala lang ako saglit pero pinasok mo ang bahay ko! Nang hugutin ni Emil ang itak ay natabig siya ng aswang at mabilis na kumaripas ng takbo palabas at tumakas. Agad nitong binitawan ang itak at nag-aalalang nilapitan ako. Nang makita ko si Emil ay saka ko napahagulgol ng iyak kaya sinuntok ko siya ng paulit-ulit sa balikat. Nakakainis ka. Iniwan mo ako dito. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sorry na. Hindi ko naman nakalain nagagabihin ako eh. Ayaw akong paalisin kaagad ng mga pinsang ko doon. Pangakala ko mamamatay na ako eh. Hindi mangyayari yun. Nandito ako. Puprotektahan kita. Halika na. Tumayo ka na dyan. Oh, may sugat ang kamay mo. Dahil sa bubog siguro yan. Galing din sa garapan na nabasag. Pumunta ka na sa kwarto mo at susunod ako doon para gamutin yan. Habang ginagamot ni Emil ang sugat ko, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang itsura ng nakakatakot na aswang. Dahil doon ay bigla na naman akong naiyak. Lalo na nang maalala na muntik na akong mapatay nito. Oh, ba't umiiyak ka na naman? Kasi natakot ako eh. Ang akala ko katapasan ko na. Buhay ka pa naman eh. Paano kung nahuli ka ng dating? Ikaw kasi ang tagal-tagal mong umuwi. Ikaw naman oh. Tahan na. Dumating naman ako, di ba? Ang importante, ligtas ka. Tahan na. Para kang batang umiyak eh. Nga pala, yan ba yung aswang na humabol sa'yo nung makita kita sa kakahuyan? Hindi, iba pa yun. Ha? Dalawang aswang? Kailangan malaman to ni Kapitan at ng mga pulis para mabigyan ng babala yung mga tao dito sa San Remedios. Pero hindi ko masyadong maalala yung itsura ng unang aswang. Oo, Madam Venus. Nagsinungaling ako. Hindi ko sinabi na ang isa pang aswang ay si Vito. Naunahan ako ng takot para sa kaligtasan ni Emil dahil kilala niya ito. Baka kung anong gawin ni Vito sa kanya kapag nagkataon, ayokong mapahamak ang lalaking nagligtas ng buhay ko. Huwag kang mag-alala. Makikilala din natin siya oh. Oh, ayan. Okay na yung sugat mo. Matulog ka na. Aayusin ko lang dun sa labas. Paglalagay na ako ng mga pangontra pati sa pinto. Sige, good night. Good night. Isang umaga habang abala si Emil sa pagtatanim sa bukid, ako naman ay abala sa mga gawaing bahay. Matapos ko kanina maglinis ng bahay, ay nagluto naman ako ng pananghalian ni Emil. Pasado 11:30 ay naglalakad na ako sa Pilapil, papunta sa bukid, dala ang isang basket, kung saan naroon ang pagkain. Malayo pa lang ay sumigaw na ako at agad kumaway ng lumingon nito. Emil! Emil! Oh, bakit pumarito ka pa? Uuwi naman ako eh. Uuwi? Anong oras pa? Kahapon umuwi ka 2:00 ng hapon. Nalipasan ka na ng gutom. Magugas ka muna ng kamay tapos kumain ka na hanggat mainit pa ito. Nagmamadali itong umahon muna sa palayan at naglinis ng mga kamay at paa. Habang ako naman ay nasa kubo at nilalabas ng mga pagkain. Agad ngumiti si Emil nang bumalik at makita ang ulam na inamoy pa nito.
Wow! Ang bango ah. Ano to? Para siyang adobo pero may kamatis. Adobo sa kamatis kung tawagin namin. Natutunan ko lang to kay mama nung buhay pa siya. Pinakulaan lang sa bawang, sibuyas, kamatis yung baboy. Tapos tinimplahan ng toyo at konting tomato sauce. Hanggang lumambot yung baboy. Ang sarap naman ito. Sarsa pa lang ulam na. Buti naman nagustuhan mo. Alam mo, mula nang dumating ka at ikaw nang nagluluto, pansin ko, nadadagdagan ng timbang ko. Ang sarap mo kasi magluto eh. Sa ganung paraan man lang makabawi ako sa tulong mo sa akin. Minsan nga napapansin ko, nasanay na ako sa bahay mo. Sigurado kapag nakabalik ako sa Maynila, maninibago na ako. Eh di, huwag ka na lang umalis para hindi ka naman ibago. Ha? Wag na akong umalis? Oo. Huwag ka nang umalis kung gusto mo. Welcome ka naman sa bahay. Pero, Emil, hindi tama na magtagal ako sa bahay mo. Wala naman tayong relasyon. Ikaw, gusto mo bang umalis dito? Gusto mo bang bumalik sa Maynila? Dun sa tatay mo na hindi ka naman pinapahalagahan. Ayoko. Ayoko na sanang umalis dito. Kung ganon, huwag ka na nga umalis. Dito ka na lang kasama ko. Natigilan ako nang umangat ang kamay ni Emil at hinawi ang mga hibla ng buhok na tumabing sa mukha ko dahil sa hangin. Pagkatapos ay sunod nitong hinaplos ang pisngi ko bago hinawakan ang kamay ko at hinalikan ito. Nang mga sandaling yon, Madam Venus, alam kong nahulog na ang puso ko sa kanya. Hindi ko akalain na posible pala yun. Na hindi lang sa mga teleserye at pelikula nangyayari. Ang mahulog ang loob ko sa isang taong mistulang estranghero. Hindi ko alam kung mali, pero pakiramdam ko naman ay tama. Dito ka na lang, Alice. Dahil nasanay na akong nasa tabi kita. Pero, paano si Vito? Paano kapag nahanap nila ako at sa pilitan pa rin nilang ituloy ang kasal? Pagkamatayan na. Pero hindi kita ibibigay sa kanya. Hindi ako papayag na magpakasal ka sa Vito na yon. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Habang nagtatagal ako sa piling ni Emil, mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Mas lalong lumalalim ang samahan at nararamdaman namin. Unti-unti nang nabubuo sa isip ko na hindi na ako aalis pa. Ngayon ay iisipin ko naman ang sarili ko. Pipiliin ko naman maging masaya. Yung ako naman ang masusunod at hindi ako susunod na lang sa gusto ng iba. Isang araw dinala ako ni Emil sa bayan para mamasyal at bumili na rin sa palengke at grocery ng mga pagkain sa bahay. May gusto ka ba bang bilhin? Wala na, ayos na to. Nabili na natin lahat ng nasa listahan. Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal? Oo naman. Ang ganda ng pinanood natin sa sine. Kinilig ako. Thank you, ha? Bakit ka nag-thank you? First date natin to. Natural, gusto ko. Ako lahat ang gastos. Nga pala, nakausap mo na ba si Kuya Dexter para makuha yung mga gamit ko? Oo, nung nakaraang linggo pa nang magkita kami, nasabi ko sa kanya na sa akin ka nagtatago. Nakahinga nga siya ng maluwag dahil alalang-alala sila ni Lola Iska sa'yo. Tiyempo daw siya na wala sa bahay si Ma'am Selma at Vito. Mabuti naman kung ganon. Pero kung hindi na ako aalis dito, paano si Vito? Hindi pa rin ako ligtas dahil tsak na malalaman niya ang pinagtataguan ko sa ayaw at sa gusto natin. Di ba sabi ko, akong bahala sa'yo. Magtiwala ka sa akin dahil hindi kita pababayaan. Kung sakaling mahanap nila tayo, huwag kang mag-alala. May pagtataguan pa tayo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo at malapit na magdilim. Habang sakay kami ng motor at binabagtas ang daan pa uwi,
bigla kaming huminto nang humarang sa daan ng isang kotse na nag-overtake sa amin. Nang bumaba ang driver ng kotse, nanlaki ang mga mata ko nang makilala kung sino yun. Sa wakas, nahanap din kita. Vito! Kumapit ka. Alice! Nang palapit na si Vito ay biglang pinasibat ng mabilis ni Emil ang motor. Mahigpit akong yumakap sa bewang niya habang palay ang lingon. Nanlalaki ang mata ko nang makita na nakasunod sa amin ang sasakyan nito. Sinusundan niya tayo! Sira ulo talaga yan. Emil, mag-ingat ka sa pagmamaneo, baka mabangga tayo! Hindi, akong bahala. Sinubukan ni Emil na mas bilisan pa, pero dahil kotse ang dala ni Vito, ay naunahan pa rin kami nito at hinarang ang kotse sa daan. Sa halip na umikot ay nakita ko ang galit kay Emil. Pinatay nito ang makina ng motor at hinubad ang helmet. Mula sa loob ng compartment ng motor ay may kinuha itong kutsilyo. Hindi yun ordinaryong patalim, kung hindi gaya ng isang military knife. Ano bang problema mo? Wala akong kailangan sa'yo. Yang babaeng yan ang kailangan ko. Hindi mo siya makukuha sa akin. Ano bang papel mo dito, ha? Ikakasal na kami. Hindi kayo ikakasal. At anong plano mo, ha? Ang igaya siya sa'yo? Isang demonyo? Hahadlangan ko ang lahat ng masamang balak mo. Kahit kailan talaga papansin ka. Alam mo, mula nang pinanganak ka, salot ka! Talaga? Akong salot? Bakit? Sino bang aswang sa ating dalawa na pumapatay at namiminsala ng mga inosenteng buhay dito sa bayan? Di ba ikaw? Kaya ikaw ang salot! Nagulat ako sa mga sinabi ni Emil. Kung ganoon, alam niya ang aswang ay si Vito. Pero kahit kailan ay wala itong nababanggit sa akin, kahit ilang beses na namin itong napag-usapan. Samantala, nang marinig yun ni Vito, galit na galit itong sumugod kay Emil. Nagulat ako nang suntukin ito ni Vito ng malakas. Napahiga siya sa semento at agad akong nilapitan at hinablot sa braso. Ikaw pa lang ang babaeng nagbigay sa akin ng ganitong matinding problema. Masyado kang maarte. Sasama ka sa akin. Hindi! Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ako magpapakasal sa isang demonyong tulad mo! Wag mo akong gagalitin, babae. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Hindi na ako natatakot sa'yo! Nang tuhurin ko ng malakas ang pagitan ng dalawang hita nito, ay sinundan ko yon ng biglang pagsaboy ng asin sa mukha nito. Kanina nang bumaba si Emil, ay agad kong kinuha ang asin sa supot na binili namin sa palengke. Mabilis naman lumapit si Emil at sinipa, sinuntok at sinaksak ito sa tagiliran. Nang matumba ito sa semento, ay matapang itong sinugod ni Emil at hinablot sa kwelyo ng damit. Maagya siyang napaatras sa gulat nang biglang magbagaw ang mukha ni Vito at naging aswang at malakas na umangil. Lumabas na rin ang totoong anyo mong hayop ka! Papatayin kita! Bastardo ka! Bumangon si Vito at sinakal si Emil, saka binalibag sa lupa. Hindi naman ito nagpatalo at sinakal din sa leeg ang aswang. Nang tumingala ako, doon ko lang nakita ang bilog na buwan. Lalapitan ko na sana ang dalawa para sabuyan ito ng asin nang may humablot sa braso ko. Nang lumingon ako, nakita ko si Selma. Galit at masama ang tingin sa akin. Subukan mong saktan ang anak ko! Hindi na tao ang anak nyo! Demonyo na yan! Hindi demonyo ang anak ko! Nagbabaliw ka na! At ikaw na babae ka. Sasama ka sa amin ngayon at matutuloy ang kasal! Malaki na ang pera na ibigay ko sa ama mo! Wala na akong pakialam sa pera o sa anumang kasunduan nyo. Nagbago ng isip ko. Ngayon, sarili ko naman ang susundin ko. At hindi ang kung anong idinidikta nyo sa akin. Niloko nyo kami ni Papa. At tinago mong totoong katauhan ni Vito. Pumayag ka mismo sa kasal na to! Dahil ang akala ko mati yung tao ang anak mo. Hindi ko akalain na sa isang kampo ng Diablo mo ako ipapakasal. Bitiwan mo ako! Malakas kong tinulak ang matandang babae. Pagkatapos ay binato ko ang asin kay Vito. Samantala, si Emil naman ay nadampot ang kaninang patalim na nabitawan nito. At yun ang pinangsaksak sa balikat ni Vito. Papatayin kitang demonyo ka! Ang anak ko! Vito! Hanggang ngayon ba? Naswang na yung anak nyo? Ini-spoil nyo pa rin?
Marami ng taong namamatay dito sa bayan natin. Kumising naman kayo. Hindi na tao yan. Wala kang pakialam! Dahil mas mahalaga na hindi magutom ang anak ko! Bakit? Sino ka ba? Oo nga naman, no? Sino ba ako? Halika na. Umalis na tayo. Bilis! Baka abutan naman niya tayo! Anong tinatanga-tanga niyo dyan, mo? Tigilan mo sila! Parang bumalik ka dito! Nang makarating kami sa bahay ay agad kaming nagsarado ng mga bintana at pinto. Siniguro din namin na nakasabit ang mga pangontra para hindi makapasok si Vito sakaling makasunod sa amin. Huwag ka mag-alala. Hindi naman alam ni Vito at Ma'am Selma itong bahay. Dito muna ako sa kwarto. Sandali lang. May problema ba? Pansin ko mula pa kanina na pauwi tayo, bigla ka nilang nanahimik. Kailan mo pa alam na aswang si Vito? Matagal na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw, bakit hindi mo sinasabi sa akin na si Vito ang aswang na mahabol sa'yo? Dahil natatakot ako na saktan ka ni Vito. Lalo na't nalaman ko na kilala mo siya ng personal. Ayokong madamay ka sa problema ko. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Ayoko lang din madagdagan ng takot mo kapag nalaman mo na alam kong aswang si Vito. Ayoko maramdaman mo na hindi ka ligtas sa piling ko. Dahil baka kapag nalaman mo na kilala ko siya ng personal, natatakot ako na umalis ka tapos hindi ka na bumalik. Lumapit si Emil sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Pagkatapos ay hinawakan ako sa magkabilang pisngi at pinagdikit ang noo namin. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko, Madam Venus. Nang halikan ako ni Emil sa labi, ay agad akong tumugon. Alam kong masamang mang-agaw pero aagawin kita sa Vito na yon. Hindi ako papayag na magpakasal ka doon. Dahil alam ko na mapapahamak ka lang. Hindi na ako magpapakasal sa kanya. Sa'yo ako sasama. Bigla kaming napalingon at halos tumalon ako sa gulat at umatras nang marinig ang malakas na kalabog ng pinto at bubong. Parang sasabog ang dibdib ko sa magkahalong kaba at takot. Tumama ang hinala ko nang marinig ko ang nakakatakot na boses sa aswang ni Vito. Alice! Lumabas ka dyan! Umayaw mong gibahin ko itong pinto na to! Nasundan niya tayo! Sigurado yung aswang na naunang sumugod dito ang nagsabi sa kanya. Bilis! Kumuha ka ng mahalagang gamit. Aalis tayo dito. Alice! Lumabas ka sabi dyan! Kapag nakapasok ako dyan, papatayin ko yung bastardong Emil na yan! Bilis! Halika na! Hinablot ko ang bag saka nagmamadali kaming lumabas ni Emil sa likod bahay. Dahan-dahan at halos gumapang kami sa damuhan palayo. Huwag lamang kaming marinig ng mga aswang. Parang sasabog na naman ang dibdib ko sa kaba habang panay ang lingon ko. Mula doon sa pwesto namin, nakita ko sa bubong ang aswang na pumasok sa bahay. Diretso lang. Huwag kang hihinto. Kailangan makalabas tayo dito. Natatakot ako, Emil. Lakasan mong loob mo. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Alice! Lumabas ka doon! Mukhang nakitakas na agad sila. Kasalanan mo ito, tanda. Kung sinabi mo lang sa akin agad nang bastardong yun ang nagtatago kay Alice, eh dinakuha ko na siya agad. Hanapin mo ang babae yun. Binilisan namin ang gapang hanggang sa nakalayo kami. Doon kami tumayo ni Emil at magkahawak kamay na tumakbo ng mabilis palayo. Walang lingon-lingon. Basta tumatakbo lang kami na walang tigil. Hanggang sa narinig na lang namin na may nakasunod sa amin. Nandito sila! Alice! Diyos ko, Emil, ayun na sila! Bilisan mo! Pero kahit anong bilis ng takbo namin,
ay naaabutan pa rin kami ng dalawang aswang. Bigla kaming huminto at agad hinaharang ni Emil ang sarili niya nang masukol kami ng mga ito. Nilabas nito ang itak at may inabot siya sa akin na isang bag. May laman yung isang malaking supot na may laman na parang pulbos at isang katulad ng isang latigo. Ibato mo sa aswang yung pulbos na yan at hatawin mo sila ng buntot pagi kapag nagtangka silang lumapit. Ibigay mo sa akin ang babaeng mapapangasawa ko, Emil! Hindi na siya sa'yo! Naagaw ko na siya at akong mahal niya! Hindi ikaw! Tumahimik ka! Walang sayo dito! Dahil hindi ka naman dapat na buhay! Malas mo! Dahil nandito na ako! Papatayin kita! Kung kaya mo! Nanlaki ang mga mata ko nang sabay sumugod ang dalawang aswang. Mabilis ang galaw ni Emil. Winasiwas niya ang itak sa hangin at tinamaan ng talim nito ang matandang aswang. Bigla itong napaatras, sabay hawak sa dibdib nitong nasugatan. Habang si Vito ay nalundagan si Emil. Natumba ang dalawa sa lupa at gumulong. Mabilis akong kumilos at hinataw ng buntot pagi si Vito. Kukuhanin ko pa lang ang sinabi ni Emil na pulbos. Nagulat ako nang bigla kong hablutin mula sa likod ng matandang aswang. Binalibag ako nito sa lupa at nakalmot sa braso ng mahabang kuko nito. Pasensya na lang kami ni Vito dahil mauna ako sa'yo. Balita ko ay matamis ang dugo mo kaya nababaliw sa'yo ang isang yun. Mga demonyo kayo! Hindi niyo matitikman kahit isang patak ng dugo ko! Bukod sa buntot pagi at pulbos, nakita ko rin doon ang patalim na ginamit kanina ni Emil. Kinuha ko yun at agad sinaksak sa dibdib ng aswang ng Marien hanggang sa bumaon ng patalim sa puso nito. Pagkatapos ay binuto ko ito ng pulbos. Malakas na sumigaw ang aswang na parang napaso ito dahil may nakita kong usok na lumalabas sa katawan nito. Mabilis na kumaripas ng takbo ang matandang aswang. Kahit masakit ang katawan ko dahil sa pagbalibag sa akin ng aswang, pilit akong tumayo. Nang mga sandaling yon ay nagpapambuno si Emil at Vito. Hawak ni Emil ang itak pero ang talim ay nakatutok sa kanya habang pilit yung tinutulak ni Vito. Hindi ka mananalo sa akin kahit kailan, Emil! Dahil wala kang lugar dito sa mundo o kahit sa pamilya namin. Sa'yo na ang sinasabi mong pamilya ko. Kung hindi lang dahil kay Kuya Dexter at Lola Iska, hindi ako magpapakita sa inyo. Hindi mo makukuha sa akin si Anais. Nakuha ko na! Mula sa likod ay bigla akong sinaksak si Vito, kaya nito nabitawan si Emil at napaliyad. Agad akong umatras nang sinubukan akong hablutin ito. Nagawa itong itulak ni Emil at sinipa ng malakas. Sasaksakin na lang ito ni Emil ng itak, ay mabilis na kabawi ang aswang at ginalaw nito ang kamay at sinaksak nito si Emil ng matalas nitong kuko sa tiyan. Emil! Sabi ko naman sa'yo, walang pinatbat ang kaya mong bastardo sa akin. Kung mamamatay ako, mauuna ka! Muling sinaksak ni Emil si Vito at bigla kong binato ito ng pulbos sa mukha at doon siya sumigaw ng malakas. Nahugot nito ang matalim na kuko sa tiyan ni Emil at nagpagewang-gewang ng lakad palayo habang hawak ang mukha. Mabilis kong nalapitan si Emil at inalalayan. Walang iya ka, Alice! Anong ginawa ko? Hindi mo pa ako tinigilan! Ako mismo ang papatay sa'yo! Emil, halika na! Vito! Vito anak! Nasaan ka? Tulong! Nang makarating kami sa isang kubo sa liblib na bahagi ng kakahuyan, agad kong ginamot ang sugat ni Emil. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ay nagawa pa rin niyang ituro sa akin ang gagawin.
Nang makatulog ito ay saka pa lang nawala ang pag-aalala ko. Dahil may alam din naman ako sa bukid, habang tulog si Emil ay kumuha ako ng mga gulay at sinabawan ko yun. Mabuti na lang at may bigas doon sa kubo, kaya nakapagluto ako ng makakain namin. Magtatanghalian na nang magising si Emil. Nang sinubukan itong bumangon ay agad ko siyang inalalayan at sumandal sa pader. Mabilis akong kumuha ng tubig at pinainom sa kanya. Pagkatapos sinaupo ako sa gilid ng papag. Emil, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa yung sugat ko pero ayos na ako. Hindi naman ako nakagat ng aswang kaya malayo sa bituka to. Mas delikado pa kapag nakagat ka ng aswang. Hindi lang delikado. Sobrang delikado. Dalawa lang ang mangyayari sa'yo. Mamamatay ka o magiging aswang ka rin. Talaga? Kapag pumasok yung laway ng aswang sa katawan ng isang tao, parang virus yun na papasok sa mga ugat natin. Tapos ayon, bilang ka ng ilang araw, yung nakagat parang nasisira na ng bait. Uhaw na uhaw at gutom na gutom, pero hindi makontento sa pagkain ng tao. Buti na lang pala. Salamat sa pagtulong sa akin para labanan sila. Siyempre, hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang. Pero teka, kanino palang kubo ito? Sa akin, lupa naman to ng tatay ko. Pinamana sa kanya ng mga magulang niya tapos pinamana niya sa akin. Kapag gusto kong lumayo muna at makapag-isip, dito ako pumupunta. Ang ganda. Malapit pa sa ilog. Kaya ang daling nawala ng stress ko. Alice, Hmm? alam ko maaga pa para dito pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko na hindi sabihin sa'yo to. Ang alin? Mahal kita. Sa halip na sumagot ay nilapit ko ang mukha ko at hinalikan ng matagal si Emil sa labi. Hindi naman niya ako binigo at agad tumugon sa halik ko. Matapos yun ay yumakap ako sa kanya at sinandal ang ulo ko sa dibdib niya at pinikit ang mga mata ko. Mahal na rin kita, Emil. Ang lalim nun Para saan yun? Naalala ko lang kasi yung nangyari kagabi. Sobrang takot ko nang masaksak ka ni Vito. Ang akala ko, may mangyayari ng masama sa'yo. Wala yung mangyari yun. Pwede nila akong masaktan pero hindi nila akong mapapatay. Dahil may suot akong proteksyon. Anong proteksyon? Itong kwintas na to. Bigay ito ni tatay parang anting-anting. Anting-anting? Ay, sandali. Ang pansin ko, ang dami mong alam sa mga ganyan. Yung pulbos kagabi, ano pa yun? May lahi kasing albularyo si tatay. Hindi niya na-practice pero marami siyang alam tapos tinuro niya sa akin. Kaya ng pangontra sa aswang, mga armas na nakakapatay sa kanila. Marunong din akong manggamot gamit ang mga herbal plants. Yun namang pulbos na yon, gawa yun sa dinurog na asin. May abo tapos kiniling na sanga at dahon ng kamangyan. Ang galing mo naman. O baka naman may love ka lalo sa akin yan. Ako mo? Eh di wag. Uy, joke lang. Ito naman So hindi ka naalis dito sa akin? Hindi na. Ayoko nang balikan ang buhay ko sa Maynila. Pero sana, matapos ng problema natin sa aswang. Konting tiis na lang. Magpapalakas lang ako tapos papatayin ko yung Vito na yan. May napansin ako mula nang magkaharap kayo ni Vito. Bakit palagi ka niyang tinatawag na bastardo? Tsaka bakit parang ang lalim ng galit mo sa kanya? Tao po. Emil? Sabay kaming napalingon sa pinto matapos marinig ang pamilyar na boses na yun. Dahil sa kalagayan nito, ay ako na ang tumayo at nagbukas ng pinto. Ganun na lang ang gulat ko nang makita si Kuya Dexter na dala ang mga gamit ko. Kasama nito si Lola Iska at isa pang alalay na may dalang 2 bayong ng pagkain na may mga gulay, karne at isda.
Kuya Dexter, Lola, anong ginagawa niyo dito? Hi, Alice. Kuya, pasok kayo. Nagtataka na pinapasok ko ang mga bagong dating. Mas lalo akong nagtaka nang magmano si Emil kay Lola Iska at yakapin ito ni Dexter. Sa mga kilos pa lang nito ay parang higit pa sa kaibigan o magkakilala ang mga ito. Parang may mas malalim pa silang koneksyon. Alice, eto na yung mga gamit mo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nadala. Palagi kasing nasa bahay ang mami. Hindi umuwi mula kagabi, kaya naitakas ko. Salamat, Kuya Dexter. Pero paano niyo nalaman to? Kabisado na namin tong si Emil eh. Mabuti bang kalagayan mo, Iya? Hindi ka ba nasaktan ni Vito? Ayos lang po ako. Nagawa ko naman pong ipagtanggol ang sarili ko. Maayos din po ang trato sa akin ni Emil. Mabuti naman kung ganon. Nang pumasok sa loob ng kwarto si Lola Iska, pasimple akong nakinig sa usapan nila habang tinitingnan ko isa-isa ang mga gamit sa bag at bagahe ko. Tinubukan kong buksan ang phone ko pero wala na itong baterya, kaya agad kong chinarge yun. Mabuti na lang at may kuryente doon kahit nasa loob kami ng kakahuyan. Anong balita sa mansyon? Hindi sila umuwing mag-ina. Tsak na, doon pumunta yun sa ponyong na yun. Yung aswang na tumulong kay Mami? Oo. Iyo, konting tiis na lang at matatapos na rin ito. May nakausap na kaming magaling na albularyo at manunugis. Ayon sa kanya, ang paraan daw para mapatay ang isang gaya ng Vito ay kailangang saksakin ito sa ulo, sa sentro. Dahil patay na ang katawan niya, hindi na tumitibok ang kanyang puso. Kaya walang saysay kahit saksakin niyo siya doon. Kailangan nating mapigilan si Vito at Ponyong. Kung hindi mas lalong madadagdagan ang kanilang biktima. Ang malaking hadlang lang ay si Mami. Baliw na talagang mami niyo. Wala na sa matinong pag-iisip. Ay, naiintindihan ko bilang isang ina. Sadyang walang katulad ang sakit na mararamdaman mo kapag namatay ang anak mo. Ngunit kailangan niyang matutunan na tanggapin na wala na si Vito at ang espiritong nasa katawan niya ay hindi na ang anak niya, kung hindi isang demonyo. Emil? Anak ka ni Ma'am Selma? Silang tinutukoy mo sa kwento mo? Nang malaman ko ang totoo ay hindi na ako kumibo pa kay Emil. Hanggang sa makaalis na sila Kuya Dexter at Lola Iska ay tahimik pa rin ako. Nang matapos na ang hapunan namin ay sinubukan kong mag-text kay Amor. Pero wala namang signal doon. Kaya sinilid ko na lang ulit sa bag ko ang cellphone. Muntik akong mapatalon sa gulat nang mula sa likod ay niyakap ako ni Emil. Bakit kanina ka pa tahimik? Dahil ba sa nalaman mo? Bakit hindi mo sinabi na si Ma'am Selma ang nanay mo? Sorry. Hindi ko naman sinasadyang ilihim eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano sasabihin sa'yo. Kaya nang sinabi ko sa'yo noong malaman mo na alam kong aswang si Vito, baka kasi matakot ka tumalis ka. Baka isipin mo na dahil anak at kapatid nila ako, hindi na ako mapagkakatiwalaan. Alam kong takot ka sa kanila. Ayoko lang makadagdag pero may balak naman akong sabihin sa'yo eh. Pero kung magkapatid kayo ni Vito, kaya mo ba talaga siyang patayin? Narinig mo ba yung sinabi ni Lola Iska kanina? Oo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi yon. Matagal nang patay si Vito. Ano? Pero paano? Bakit buhay na buhay siya ngayon? Nagpakamatay si Vito dahil sa sobrang high sa pinagbabawal na gamot. Spoiled ni Mami si Vito noon. Lahat ng layaw, nasusunod. Kahit na hindi nakakabuti kay Vito, binibigay pa rin niya. Kasi nga, siya ang paboritong anak. Si Kuya Dexter, neglected. Ako ang anak sa labas na hindi kinikilala ni Mami. Kay Vito, umiikot ang buhay niya. Konting problema, si Mami ang umaayos.
Kulang na lang pati pagbibihis ni Vito, siyang gumawa. Nung malulong sa pinagbabawal na gamot si Vito, sa halip na iparehab niya, kinonsinti niya. Tapos kami ni Vito, kahit kailan hindi kami nagkasundo. Palagi kami nagkakabangga mula pa nung mga bata kami. Hanggang sa school, hanggang ngayon nasubang na siya. Nung magpakamatay si Vito, sinugod siya sa ospital. Halos mabaliw si Mami at hindi niya matanggap na wala ng paborito niyang anak. Ang sabi ni Kuya Dexter, may lumapit daw kay Mami. Si Punyong, yung aswang na matanda. Kaya daw niyang buhayin si Vito. Sa sobrang desperado, pumayag siya na mabuhay lang ang paborito niyang anak. Nabuhay si Vito pero naging aswang siya. Galit na galit si Lola Iska at Kuya Dexter, pero binaliwala niya yun. Ang akala namin pagsisisihan ni Mami ang ginawa niya. Pero nang maging aswang si Vito, siya pa ang nagbibigay ng mga taong papatayin nito. Sinubukan ni Kuya at Lola na pigilan silang mag-ina, pero walang nangyari. Grabe. Mula noon, nag-isip na kami ni Kuya Dexter kung paano mapapatay si Vito. Ilang beses na naming sinubukan pero lagi siya nakakaligtas. Pero ngayon alam ko na kung paano siya papatayin. Pero paano si Ma'am Selma? Hindi na namin siya iintindihin dahil mas mahalaga ang mga inosenteng buhay na pinapatay ni Mami para lang sundin ang kapritsyo ng anak niya. Alam mo bang alam ng mga taga San Remedios na si Vito ang aswang pero hindi sila makahingi ng tulong dahil sa takot nila sa mag-ina. Natatakot sila na mabalikan ng mga ito at patayin ang kanilang buong pamilya. Pero maiba ako. Sa tingin mo, alam kaya ng papa mo ang nangyayari sa'yo dito? Hindi siguro. Dahil kapag nalaman ni Papa to, tsak na magagalit siya. Sinong siraulo ba naman ang ipagsasabi na aswang ang anak niya at ipagkakasundo ng kasal sa isang babae? Wala naman sigurong matinong taong papayag. Kapag nakakuha ko ng signal, tatawagan ko kaagad siya para malaman niyang nangyari. So, hindi ka na nagtatampo sa akin? Nagtatampo pa rin. Matulog na nga tayo. Mahal, sorry na. Bahala ka dyan. Alas 3 ng hapon. Habang naghihintay ako kay Emil na pumunta saglit sa bayan ng araw na yon, naglalakad-lakad ako sa labas ng kubo at naghahanap ng signal. Hanggang sa ilang metro pa lang ang layo ko mula doon, biglang nanlaki ang mata ko sa tuwa nang makita na nagkaroon ng 3 bar na signal. Madali kong tinawagan ang daddy ko at laking tuwa ko na sinagot naman niya yon. Anak? Alice? Nasaan ka? Papa, kumusta ka na? Mabuti naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Nasaan ka ba? Tumawag sa akin si Selma. Naglayas ka daw. Papa, makinig ka sa aking mabuti. Huwag kang magtiwala sa mag-ina na yon. Hindi tao si Vito. Aswang siya. At si Ma'am Selma, konsentidora yon. Balak nila akong gawing aswang din. Kung ganon, nasaan ka? Nandito po ako sa bahay ng isang kaibigan na nakilala ko dito sa San Remedios. Buti naman at nasa ligtas kang lugar. Nang sabihin ni Selma na nawawala ka, agad akong pumunta dito sa San Remedios. Nandito ka? Nasaan ka ba? At pupuntang kita. Dito po sa may kakahuyan. Isang kubo sa bandang liblib. Tamang-tama rin po dahil may sasabihin ako sa inyo. Sige, hintayin mo ako at pupunta ako dyan. Naramdaman ko ang saya ng tawagin akong anak ni Papa, Madam Venus. Naisip ko, sa wakas ay naramdaman ko rin ang malasakit niya sa akin. Excited akong bumalik sa kubo. Lumipas sa mga oras, dumating na si Emil. Sumapit ang gabi, pero hindi dumating si Papa. Dahil doon ay muli akong nalungkot. Bakit malungkot ka? Kanina ko pa napapansin na parang balisa ka. May problema ba? May nangyari bang kanina habang wala ako? Wala kasi ako magawa kanina kaya naglakad-lakad ako sa labas. Sinubukan ko kung makakasagap ako ng signal. Nung nagkaroon ako ng signal, naisip ko na tawagan si Papa. Ang sabi niya pupuntahan daw niya ako dito.
Pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Huwag ka nang malungkot. Darating din yun, baka bukas. Baka nahirapan lang siyang harapin to. Ang mabuti pa, maligo ka na para makatulog na tayo. Okay. Hindi ako tumanggi nang yakapin ako ni Emil. Ilang sandali pa, nagtaka kami nang may marinig kaming boses na tinatawag ako mula sa labas. Sa halip na hayaan akong lumabas ng kubo, agad kinuha ni Emil ang itak at hinanda ang mga gamit panlaban sa aswang at sumilip sa bintana. Bukod sa madilim na paligid, may isang ilaw mula sa kalayuan ng aming naaninag. Alice? Alice anak, nasan ka? Si Papa. Sigurado ka? Oo. Boses ni Papa yun. Papa! Nandito na ako anak. Lumabas ka na dyan. Papa, dito. Pasok ka. Lumabas kaming dalawa ni Emil at sinalubong si Papa. Hindi ko maipaliwanag ang tuwang naramdaman ko nang makita ko siya. Tumakbo ako palapit at akma kong yayakapin siya nang bigla niya akong salubungin ng isang malakas na sampal. Dahil doon ay mabilis akong hinila palayo ni Emil. Walang yakang babae ka. Pinahiya mo ako sa mga muntiron. Papa! Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Hindi tao si Vito. Aswang siya. At ilang beses nilang pinagtangkaan ang buhay ko. Hindi ka papatayin ni Vito. Tama. Hindi kita papatayin. Dahil gagawin kitang kagaya mo. Pinagkanulo mo ang sarili mong anak? Subukan mong lumapit, demonyo ka, Vito! Papa! Sinabi mo sa kanilang kinaroroonan ko. Pinagkatiwalaan kita. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Ang mahalaga ay sumama ka sa akin pabalik sa mansyon ng mga muntiron. Kung ganun alam mo sa una pa lang na aswang si Vito. Pero pumayag ka pa rin at nilagay sa panganib ang buhay ng anak mo. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Totoo ba? Totoo ba yun, Pa? Alam mo na sa simula pa lang aswang na si Vito pero pinagkasundo mo pa rin ako sa kanya. Oh, ano naman? Hindi ka naman niya papatayin. Gagawin ka lang naman niyang aswang. Anak, hindi mo ba alam? Swerte sa negosyo ang mga alagang aswang? Tingnan mo sila, Selma. Lumago ng gusto ang negosyo nila nung maging aswang si Vito. Napakahayop mo! Ngayon na may kailangan ka sa akin, anak, biglang tawag mo sa akin. Samantalang noon, parang diring-diri ka na tinatawag kitang Papa. Paano mo nagawa sa akin to? Alam kong wala kang amor sa akin sa simula pa lang. Pero kahit paano, umasa pa rin ako na magkakaroon ka ng kahit konting malasakit sa akin. Dahil anak mo ako. Hindi ko akalain na ikaw mismong maglalagay sa akin sa panganib. Anong klaseng tao? Huwag mo akong artihan ng ganyan, Alice. Susundin mo ang utos ko. Magpapakasal ka kay Vito. Sa ganitong paraan man lang, ay magkaroon ka ng pakinabang sa akin. Halos magpakaalila ako sa'yo. Lahat lang sinasabi mo sinusunod ko kahit lapag sa loob ko. Pakamot man lang ako kahit konting pagmamahal sa'yo. Paramdaman ko man lang natatay kita. Tapos wala pala akong pakinabang sa'yo sa lagay na yon. Tama na ho! Hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo! Sino ka ba? Bakit ka sabat ang sabat dito? Ako ang bunsong anak ni Selma. Kapatid ko si Vito. At matagal nang patay ang kapatid ko. Matagal nang hindi tumitibok ang puso niya. Sa demonyo niyo sinanla ang anak niyo. At hindi sa tao. Anak ka rin ni Selma? Masyado kang gaman, Papa. Hindi nakakapagtaka kung bakit iniwan ka ng asawa at mga anak mo. Dahil hindi ka marunong magmahal. Wala kang ibang inisip kung hindi ang sarili mo. Tama ng drama. Sumama ka na sa akin. Sige! Subukan mo! Emil! Papatayin kitang pakialamero ka. Mabilis na nakailag si Emil nang sumugod si Vito. Ako naman ay biglang napatakbo nang makitang palapit si Selma. Sinubukan din akong habulin ni Papa pero mabilis akong nakapasok sa kubo at naisarado ang pinto. Agad kong nilak yun.
Saka mabilis na naghanap ng maaring maipanglaban sa aswang. Nang makita ko ang pulbos na ginawa ni Emil, ay agad kong kinuha yon saka ang military knife nito. Pagkatapos ay saka ko lumabas at tinambahan ng saksak si Papa at Selma. Sige! Subukan yung lumapit! Nasaan na ba yung sinasabi mong punyong, Selma? Nang matulungan tayo rito. Wala na siya. Patay na. Napuruhan ng huli nilang sinugod itong si Alice at Emil. Paano ngayon yan? Si Vitong bahala. Bagay kayong dalawa. Pareho kayong mga walang kwenta. Ikaw, paano mo nasisikmura na buhay nga ang anak mo pero demonyo naman? Namiminsala kayo ng mga inosenteng buhay ng tao! Wala akong pakialam sa ibang tao. Basta kasama ko lang ang anak ko. Nababaliw ka na! May dalawa ka pang anak! Wala akong pakialam sa kanila. Nang subukan akong sunggaban ni Selma ay mabilis kong ginalaw ang kamay ko at nadaplisan siya ng talim ng hawak kong kutsilyo. Pagkatapos ay agad kong tinulungan si Emil. Nang sandaling yon ay naabutan ko siyang may galos na sa braso dahil sa kuko nito. Hawak ni Emil ang mga kamay ni Vito na nakaumang sa kanyang mukha ang mahaba at matalas nitong mga kuko. Malakas itong sinipa ni Emil sa tiyan, saka mabilis na ginalaw ang kamay at sinaksak si Vito sa tiyan. Anak, walang hiya ka talaga kahit kailan. Papatayin ko tong paborito mong anak! Masyado na kayong maraming buhay na napipinsala dito sa San Remedios. Sinasamantalan yung kahinaan nila dahil lang takot sila sa inyo. Subukan mo kung ayaw mong itakwil kita ng tuluyan. Hindi mo na kailangang aksayahin ang panahon, Mi. Dahil mula na may pinanganak mo ako, wala ka nang pakialam sa akin. Kaya bakit kita pakikinggan ngayon? Dahil ang pamilya ko lang na tinuturing ay si Kuya Dexter at Lola Iska. Suwael! Kahit kailan, hindi mo sinunod ang gusto ko! Dahil ayokong maging si Vito. Ikaw ang sumira sa buhay niya. Ikaw at ang pangkukonsente mo. Ikaw ang pumatay sa paborito mong anak. Hindi totoo yan! Yun ang totoo, Mami. Ikaw mismo ang nagpahamag sa anak mo. Bitaw mo siya! Walang iya kang babae ka. Babatayin kita. Nang muling mahagip ng kuko ni Vito si Emil, ay mabilis ko itong binato ng pulbos sa mukha. Nalapnos ang balat nito sa mukha na parang nabuhusan ng asido. Matapos yun ay napaluhod dito sa sakit. Nagmamadaling nilapitan ito ni Selma at natatarantang dinaluhan ng anak. Anak, ang mukha mo! Huwag kang mag-alala. Si Mami ang Huwag kang magtitiyanan. Nagulat kami nang biglang sinakal ni Vito ang ina. At nang tumayo ito ay sinama nito si Selma habang nanggigigil sa galit. Isang klase ng galit na ngayon ko lang nakita sa mga mata ni Vito. Hanggang sa ang sakal na yon ay humigpit ng humigpit na nagsisimula ng magkulay violet ang mukha ni Selma. Vito! Bitawan mo si Mami! Tama na. Pagod na kong sundin ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw lang naman na may gusto nito, di ba? Ang gawing aswang si Alice para sa best negosyo ninyo ng ama niya. Ikaw ang nag-brainwash sa akin. Nagulin siya. Pero ayoko nang makinig sa'yo. Nahihindi na ako. Alam mo ba kung bakit ako nagpakalangunawag sa masamang bisyo? Kung bakit ako nagpakamatay? Para makalayo sa'yo. Anak, hindi totoo yan! Walang totoo! Para makalaya ako mula sa'yo. Dahil sakal na ako. Higit ako kay Kuya Dexter at Emil. Dahil may karayaan sila. Tabantalan ako. Ginawa mo kong preso. Kinamumuhayan kita. Sinira mo ang buhay ko. Bakit mo pa ako binuhay ulit? Bakit mo ako ginawang halimaw? Napakabukas sa sarili mo. Wala ka nang ibang inisip, kundi ang gusto mo. Vito! Wag! Sama!
Hinagis ni Vito ang kanyang ina at tumama ito sa puno. Nakaramdam ako ng awa kay Selma ng mga sandaling yun, Madam Venus. Inang-hina na sinubukang tumayo nito kahit na umaagos ang dugo mula sa noo dahil sa pagtama ng ulo sa puno. Matapos yun ay muling sinugod ni Vito si Emil. Papatayin ko kayong lahat! Nang lumundag si Vito ay natumba ang mga ito sa lupa at muling nagpambuno ang dalawa. Sunod-sunod na sinuntok ni Emil ang aswang habang mahigpit siyang sinasakal nito. Madali kong hinanap ang patalim at nang makita ko ay kinuha ko yun. Pero bago pa ako makatayo ay biglang sumulpot si Selma sa tabi ko at nakipag-agawan. Ikaw ang may kasalanan nito. Papatayin kita. Ikaw ang sumira sa lahat. Huwag mong isisi sa akin ang kasalanan mo! Kahit na si Vito ay labis ang galit sa'yo! Hindi! Mahal ako ng anak niya! Vito! Hindi ko alam ang eksaktong nangyari. Basta nakita ko na lang sa malayo si Emil na tulala. Sa halip na naglalaban, nakita ko na lang si Vito na nasa likod na ng ina. Pagkatapos ay biglang lumiyad si Selma. Maya-maya ay umagos ang dugo mula sa bibig nito. Nang matumba ito ay sinundan nito ng tingin ng ina habang tumutulo ang dugo mula sa mga kuko nito. Hindi pwedeng. Ako lang ang mapupunta sa impyerno, Mami. Kailangan magkasama tayo. Mami! Bakit mo siya pinatay? Alam kong mali ang mga desisyon niya pero pagkatapos ng mga ginawa niya para sa'yo? Dahil baka buhayin na naman niya ako kapag namatay ako. Alam mo ba kung bakit kita hinahabol, Alice? Dahil ang dugo mo ang pinakamatamis na dugong natikman ko mula nang naging aswang ako. Kahit natakot ka sa akin, hindi ka nagpasindak. Pinakisamahan mo pa rin ako. Noong nasa kotse tayo at hinatid kita sa apartment mo, pakiramdam ko, normal na tao ulit ako. Lumalabas, nakikipag-date. Sayang, hindi kita nakilala ng mas maaga. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na kita gagambalain pa. Malaya ka na. Paano ka? Saan ka pupunta? Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Emil, patayin mo na ako. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Wala na si Mami. Wala na magdidikta sa akin kung kailan ako dapat mamatay at mabuhay. Vito! Totoo ang sinabi ko. Mas malaki ang inggit ko sa'yo. Kaya galit na galit ako. Dahil mas natitikman mo pa ang kalayaan kumpara sa akin. Kaya sige na, gawin mo na. Pero Vito... Sige na! Nanginig ang mga kamay ni Emil. Sa isang iglap ay nuduwag daw siya at biglang natakot na patayin si Vito. Kahit napatay na ang puso nito, naramdaman namin ang sakit na dala niya buong buhay niya. Ang maging preso ng sariling ina. Hanggang sa napasigaw ako ng malakas nang biglang sumugod si Vito kay Emil. Vito! Huwag! Salamat. Formal lang mukha na nilapag ko ang resignation letter ko sa ibabaw ng office table ni Papa.
hindi ito makatingin ng diretsyo sa akin. Halatang guilty. Dahil noong nagkagulo sa kubo matapos akong ipagkanulo kay Vito at Selma, siya ang kauna-unahang tumakas at pinabayaan kami. Resignation letter. For formality's sake na lang yan. At hindi ako nagpapaalam sa iyo. Pinapaalam ko na nag-resign na ako. Hindi lang bilang sekretarya mo, kung hindi mas lalo na bilang anak mo. Sana nga hindi na lang kita hinanap eh. Kasi baliwala rin naman pala. Dahil parang boss ko lang ang hinanap ko at hindi ang ama ko. Mula ngayon, mag-isa ka na. At wala ka nang maririnig mula sa akin. Uy, sandali. Sama ako sa'yo. Ayoko maiwan dito, no? Sir Benito, sorry po pero magre-resign na rin po ako. Bye, sir. Nang makalabas kami sa kwarto ay narinig namin ni Amor na nagbagsakan at nabasag ang mga gamit. Pero hindi ako bumalik para tignan kung anong nangyari. Diretso akong lumabas ng gusali at lumapit sa naghihintay sa aking sasakyan. Uy, ano? Tuloy ka na ba? Oo, doon ako maninirahan. Sana naman kaya ako maghahanap ng trabaho nito. Nangangailangan si Kuya Dexter ng bagong secretary. Siya na nag-take over ng kumpanya. Kung gusto mo, recommend kita. Ay, sige. Tawagan kita kapag nakausap ko na siya. For the meantime, ako muna ang acting secretary niya. Eh, ba't ayaw mo na ikaw magtrabaho doon? Mas gusto kong tulungan si Emil sa bukid. Sige na, aalis na ako. Bye! Susunod ako sa'yo doon. Mula sa Maynila ay bumiyahe ako pabalik ng San Remedios. Sinadya kong hindi sagutin ang mga text at chat messages ni Emil para sorpresahin ito. Hindi ko sinabi na pagbalik ko doon ay hindi na ako muling aalis pa. Pagbaba ko ng kotse ni Kuya Dexter na sumundo sa akin sa airport, habang naglalakad ako palapit sa bahay ay natatanaw ko siya na nakatayo sa labas at may hawak na tasa ng kape. Maya-maya ay may denial ito sa phone at doon nagring ang phone ko. Ay, salamat mahal. Tumawag ka na rin. Nag-alala ako sa'yo eh. Hindi mo sinasagot ang mga message ko. Baka mamaya nagbago ng isip mo tapos hindi ka na bumalik dito. Ganun na nga dapat ang gagawin ko eh. Ha? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Joke lang. Lingon ka. Lingon? Mahal! Agad binaba ni Emil ang tasa at phone. Pagkatapos ay tumakbo siya palapit sa akin at agad akong niyakap ng mahigpit. Hindi mawala ang ngiti ko na gumanti ng yakap sa kanya. At nang halikan ako ni Emil ng matagal, ay walang pag-aalinlangan na tumugon ako. Ikaw talaga, nanakot ka pa. Sorry na. Bakit ngayon ka lang? Sabi mo, sandali ka lang sa Maynila. Inayos ko pa kasi yung mga gamit ko dun sa apartment. Pinamigay ko na yung iba kasi dito na ako titira. Umalis na rin ako sa trabaho kay Papa. Talaga? Dito ka na talaga? Magsasama na tayo? Oo. Mula ngayon, tutulungan na kita sa bukid. At dun sa negosyo na iniisip mong itayo. Pagtutulungan natin yon hanggang sa lumago. Salamat. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahal na mahal kita, Alice. Mahal na mahal din kita. Madam Venus, mula noong umalis ako sa Maynila ay hindi na kami nagkita ni Papa. Nabalitaan ko na lang na may sakit siya at ang tanging nag-aalaga ay ang kasambahay. Sinubukan ko siyang puntahan pero hindi ako hinarap nito. Mataas pa rin ang pride niya. Sa paglipas ng panahon ay natutunan ko siyang patawarin. Kaya bago siya pumanaw ay muli kaming nagkita at binigay ko sa kanya ang pagpapatawad na yon. Ngayon ay kasal na kami ni Emil at may mga anak na kami. Bagaman hindi matatapos ang pagiging magulang namin sa aming mga anak kahit na malaki na sila dahil sa mga nangyari sa amin.
natutunan naming mag-asawa na irespeto at alamin kung hanggang saan ang saklaw ng pagiging magulang namin sa kanila. Narito lang kami ni Emil para gabayan at bigyan sila ng payo sa buhay. Ngunit binigyan namin sila ng kalayaan na piliin ang daan na nilaan ng Diyos para kanilang tahakin. Ayaw namin silang maging gaya kay Vito at kami mismo ang sisira sa kanilang buhay. Ngayon sa tuwing binabalikan ko ang aming nakaraan ni Emil, napagtanto ko na kami ay 2 taong pinanganak sa mundo na pinagkaitan ng isang buo at masayang pamilya. Parehong tinalikuran ng magulang namin na inasahan namin na unang magmamahal at susuporta sa amin. Sino bang mag-aakala na sa pamamagitan ng aswang ay magtatagpo ang landas namin ni Emil? At ang kakulangan na bubuo sa pagkatao namin ay mahahanap lang pala namin sa isa't isa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento at naway may natutunan kayo. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Alice.